Nagkakilala kami ni Bob nung umattend. Nagkaroon kami ng event sa Word of Hope. That time, concert yon ng si LSF tapos ng Prisha. At that time, isa siya sa admin sa Word of Hope. As a full-time worker, nag-work siya doon. Pagkatapos na nung una ko na siya nakilala, na-excite ka agad ako kasi iba yung tsura niya. Maganda, simple. Pero isa sa mga hinihangaan ko doon dahil meron siyang takot kay Lord. Kinuha niya yung number ko, tapos he started to text me. Pero nung time na yun, nag-aaral pa kasi ako kaya okay lang, parang mag-text siya or hindi, walang dating. Parang ganun, okay lang, friends lang. At tanda ko pa noon, medyo inisnap niya ako. Pero dahil nga sa killer smile ko, bumigay din siya. And then, after a while, nawalan kami ng communication kasi nawala yung phone ko. Uso pa noon ng Friendster. Kaya dali-dali ko siyang inad. Na-reconnect kami sa Friendster pa dati, hindi pa kasi uso yung Facebook dati. So, hinanap niya ako sa Friendster, tapos inad niya ako. And even nung dumating na yung Facebook. Pagkatapos na nagkaroon kami ng magandang usapan. Napaka-significant sa amin ng Facebook kasi talagang dahil doon, after almost 2 years din before kami na-reconnect ulit. So, hinanap niya ako. And then, nung hinanap niya ako, naging friends kami, nag-start na ulit siyang mag-text sa akin, pero hindi pa kami ulit nag-meet ng casual after a very, very long time since na nag-meet kami sa Word of Hope. But then, dumating yung time na nagkalakas loob na siya na sabihin na if possible na mag-meet kami ulit. So, nag-meet kami sa Starbucks sa SM Manila. And then, the first time na na-meet ko siya ulit after a long time, walang kaba. I just felt na it's right na komportable ako agad sa kanya. Nakakatawa nga eh. Dahil bago lang kami magkakilala, pero iba na kagad yung tingin na namin sa isa't isa. Na kahit na ilang years yung dumaan na hindi kami nagkikita, na nag-uusap na kami sa text, hindi ko naramdaman na stranger siya para sa akin. I just felt na my heart belonged in somehow sa kanya. Ganun pala yung feeling, no? Pero, ang weird ng feeling, pero I just felt home nung nakita ko siya. Tanda ko pa nung sinabi ko sa kanya nung una ko siya nakilala. Nung una ko siya nakita, sabi ko sa kanya, ibang-iba yung pakiramdam mo kapag kasama ka. Nakikita ko ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nabibless ako dahil alam ko na itong taong ito ay sana na inalaan sa akin ng Panginoon. Si Bob, isa siya sa pinaka maintindihin o understanding na tao na nakilala ko. Siya lang yung guy na nakapagpasensya sa akin ng mahaba until to this point. Dahil una, struggle kasi pareho kaming panganay, but still, dahil sa grace ng Lord, nakikita ko kung paano niya pinapahalagahan yung relationship niya sa God at yung relationship namin sa bawat isa. Kaya, yun yung nakapagpa-yes sa akin, sa kanya, sa ibang mga naging suitors ko or nagpa-pray sa akin before. It's his fear sa Lord and his love dun sa family. Isa sa mga pinakagusto ko sa kanya ay yung dedikasyon niya sa Panginoon. Hindi nagbago yun. Nakita ko mula umpisa na nagkakilala kami hanggang ngayon, mas inuuna niya pa ang Panginoon sa lahat ng bagay. Diba? Sabi nga, if you prioritize God,
then God will prioritize you. And I do believe na si Iris yun. Na no matter what happened, she will stick kay Lord. Yun ang gusto ko sa kanya dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Dahil kung mahal niya ang Panginoon, mamahalin niya rin yung taong makakasama niya sa buhay. Bakit si Bob? Kasi unang-una, narinig ko sa Lord when I seek the Lord na sinabi ng Lord sa akin na siya talaga yung binibigay ko para sa'yo. And nung na-receive ko yun sa Lord, talagang sobrang saya ng heart ko kasi he's worth the wait. Bob is my first and my last boyfriend. And hindi ko pinagsisisihan na sinagot ko siya dahil alam ko na siya talaga yung binigay ng Lord sa akin. Although matagal ako naghintay, pero sobrang worth it naman yung paghihintay, lalo na dun sa tamang tao na binigay sa'yo ng Lord. Bakit si Iris? Si Iris, maunawain, mapagmahal, tigit sa lahat, dinadala ka niya sa Panginoon. Tuwing nanghihina ako spiritually, siya yung nandyan na para i-encourage ako at mag-devotion, mag-pray. Kaya ako, naniniwala ko na si Iris, siya talaga yung binigay sa akin ng Panginoon. Kaya siya ang pinili ko. This is the day na ginawa ng Lord, sinet ng Lord para sa ating dalawa. Alam ko na marami na tayong pinagdaanan in the past 2 years at hindi naging madali yon para sa ating dalawa. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi siya pa rin yung naging center ng relationship natin. Kahit na marami tayong mga miscommunications, mga challenges na dumating sa atin, but still, yung relationship natin continues to grow. Alam ko na mas lalo tayong nag-grow sa Lord, sa relationship natin, at sa personality natin mismo bilang mga tao. And I'm thankful dahil ikaw yung binigay ng Lord na tadyang ko na talagang sukat naman, di ba? Na binigay niya para sa akin. Sabi nga nila, although different tayo in some ways, but we complement each other. And I believe na yung complement naman na yun is not by our own. It's really the Lord who brought us back together and siyang nag-work sa relationship natin. I love you and I'm excited to be the mother of your children. Yats, alam ko na ito na yung araw na binigyan ng sa atin ng Panginoon. Napagdaanan natin lahat ng mga pagsubok at marami pang pagdadaanan. Pero isang bagay ang gusto kong sabihin sa'yo na ano man ang mangyari, si Tab, si Bob, ako, nandito lang sa'yo. At dumaman tayo sa ilog. Hindi tayo malulunod, dumaman tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. Kasi kasama natin ang Panginoon. Ikaw, ako, hanggang sa magkakapamilya tayo, si Lord ang ating unahin. Kaya yats, tatandaan mo na mahal na mahal kita. Kahit ano mangyari, nandito lang ako para sa'yo.